Laging nasa sentro ang pwesto sa hapagkainan. Bida at inaabangan kada may kasiyahan. Ang all-time Pinoy favorite tuwing may handaan, lechon. Pero Bieros, nakatikim na ba kayo ng lechong kalabaw? Sa lechon kalabaw po, mas malasa siya compared mo sa baboy. Kahit walang sauce sa sausawan ng kalabaw, dahil dun sa ini-inject, malasa na siya. Kung maliit lang ang handaan, pwede pa rin naman daw maglechong kalabaw. Ang parteng nililechon, ang tinatawag na lomo o yung likod ng parte ng kalabaw. So, paano niyo po pinaprepare yung lomo? Ito kasi, itong lomo is nakababad na siya ng baking soda for 1 hour lang. Naglalagay ko kayo ng baking soda para mas to tenderize To the meat. tenderize, saka magiging juicy kasi yung meat. Okay, got it. Correct. So, ano po gagawin natin ngayon? Wash out natin yung water niya Okay. kasi tsaka para matanggal din yung baking soda. Alam niyo, nakatikim na po ako ng ilang beses ng kalabaw, pero never pa ako nag-prepare ng kalabaw for cooking. Pag if you were to choose, yung favorite part niyo ng kalabaw, lomo po talaga? Lomo talaga. Dahil siya yung pwedeng mas Malambot. tender, malambot, at may lasa? Nandyan yung mga fats niya. Pero hindi ganun ka-fat. Yung saktong percentage of fat lang? Yes. Got it. Okay. Tapos, mimix na natin yung lahat ng ingredients kasi i-inject natin. Okay. So, pwede natin i-mix Yes. dito. Ito po, ano po to? Alam ko, star Anisadong anise yan. alak. Anisadong alak. Yes po. Bakit? Ano po yung nagbibigay na lasa niyon? Anong... Nagpapatender din siya. At the same time, kapag kahit na maparami ka man ng kain, less ang cholesterol. Kaya okay interesting. lang na maparami ka ng red meat. Okay, got it. Ang mga pinaghalo-halong pampalasa, mano-manong ituturok sa lomo. Saka ito itatali para masimulan na ang paglilitsyon. Viajero Drew is out, Lechonero Drew is in! Kapag buong lechong kalabaw ang order, umaabot daw ng 7 oras ang paglilitsyon. Pero kapag lomo, 2 oras lang, luto na. Ang hirap talagang kapag hindi ko alam na kalabaw yan, beef talaga yung isipin ko eh. Lalo na super tender. Sa totoo lang, from the looks of it, parang mukhang matigas to ah. Pero of course, don't judge a book by its cover, so natin na sauce. Gets ko na kung bakit mga locals pinipili nila yung kalabaw kaysa sa baka ko minsan. Or most of the time. And I guess, for the nth time, nung sinubukan natin ang kalabaw, parang mas na-appreciate ko yung kalabaw ngayon. Or baka. Piling ko niloloko nila ako. Inihaw na kalabaw. What a win. Dahil makunat at mahirap palutungin ng balat ng kalabaw, tinatanggal ito kapag nililitsyon. Pero para hindi ito masayang, may bright idea ang isang kooperatiba. Presenting Chicha Rabaw! Ang chicharon na gawa sa balat ng kalabaw. Baw! Kumpara sa chicharon na gawa sa baboy, mas kukonti raw ang taba at kolesterol na makukuha sa Chicha Rabaw. Araw-araw, 5,000 packs ng Chicha Rabaw ang nagagawa rito. So ang chicharabaw na ginagawa namin is for a 1 week, so around 2,000 kilos na balat ng kalabaw. Pero hindi basta-basta ang paggawa nito. Nag-uumpisa ito sa paglilinis ng balat at pagtatanggal ng balahibo. Mabilis papakin, pero inaabot ng mahigit 1 araw ang buong proseso. Talagang matrabaho, Bieros. Ngayon, isa na to sa mga patok na pasalubong tuwing bibisita ng Tugigaraw. Sarap siya kumpara sa mga ibang chicharon na natikman ko. Ito na yung pinakamasarap na chicharon na natikman ko sa Tugigaraw.
Ang sarap po niya. Hindi po ako mahilig sa chicharon, pero parang ngayon kakahiligan ko na po. Ang chicharabaw ay yung solid na skin lang. So wala po siyang, may fat siya but less yung fat niya kumpara natin sa baboy na makikita natin na talagang mamantika siya.